Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Ay, hindi ko mabasa. Magandang evening, Pilipinas. Kumusta po kayo? Kahit sa anumang bahagi kayo ng mundo, dito man sa bansa o sa ating mga kababayan abroad. Welcome po naman sa isa na namang makabuluhan, makabulatlat isip na usapan dito sa paborito niyong programang Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Ako si Bibet Orteza, ang inyong sausawera ng bayan at ang ating gwapong Abogado de Campanilla, si Danicon. Magandang gabi sa iyo, Bibet, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ba, sabi daw nila ngayon, Attorney de Campanilla, dalawang bagay na lang daw. Kababayan ka ba o kababawan? At least walang kababuyan. Huwag tayong pumunta ron at baka marami tayong mabanggit. Anyway, kumusta araw mo, sir? Nako, nakakapagod ang traffic. Sometimes, you spend mga 3 oras sa traffic. Hindi lang yun. Ako kanina, kaya ako na-late dun sa ating meeting. Dahil nag-skyway na ako, yung complaint mo na na kahit sa skyway may traffic, mangyari may nagsisingitan. 3 nagkabanggaan sa skyway kanina dahil sumisingit sa isa't isa. Ito na yung papasok na dun sa may pumasok dito. Yung isang sumingit na ganyan, nakita namin, gumanon, hindi bumigay ito, sinigi niya, napaatras ito, bangga, isang kotse sa likod, isa pang kotse sa likod. Di parang Chain reaction. Oo, nagkatuhog-tuhog. Kaya nga. Ang sakuna, no ha? Di ba? Yung, wag naman sumingit. Sisingit pa eh. Sana kasi, sabi ng driver ko, kasi daw, dun daw sa Skyway, hindi raw pwedeng manghuli ng mga, walang arresting officer sa Skyway eh. Walang motorsiklo ron eh. Tsaka walang naka-antabay na pulis. Oo, sana naman lang merong magpa-flag down sa'yo, no? Merong may camera. May camera yan. So, makikita yung violation at mabibigla ka na lang. Isang araw, biglang makakatanggap ka ng pasabi mula sa husgado na meron ka palang traffic violation. Ay naku, sana hulihin na nga yung pero ang tanong, gumagana ba yung camera? Hindi yun ang tanong, Parang sir. hindi yata gumagana yung camera nila. Pinagagana ba ang camera? Yun ang talagang tamang tanong. Oo nga, parang kung gugustuhin, pwede namang gumana. Yes. Oo nga. Kaya alam mo na. Pero alam mo, na-experience ko. Siguro meron namang oras. May oras na dyan sa Skyway, may mga exit na talagang ang haba ng pila. Quezon Avenue is one. Quezon Avenue is one. Na akala ko baka nga may nasiraan, kaya may nakapila. So, hindi ako sumama ron sa pila. Aba, yung pila hanggang doon pala sa exit ng Quezon Avenue. Talaga? Hindi na ako makasingit. Talaga? Kasi meron ng may bara na. Meron na silang inilagay na mga, anong tawag mo doon sa mga, yung mga hindi, parang hindi nga ako nang nilalagay nila ngayon eh. Ang nilalagay na nila Kabayo? ngayon, parang parang pader na plastic.
Parang pader na plastic na kulay orange. Talagang hindi ka makakasingit. So, naobliga ako na doon lumabas sa susunod na exit. Saan? I think Del Monte yata yung... Quezon Avenue rin, pero Araneta exit. So, nag-U-turn pa ako pabalik sa Quezon Avenue. Oo. Kaya tapos ikaw text sa amin na, ano ba naman? Pati ba naman Skyway, traffic? Traffic talaga. Baka nga minsan, mas okay pa na doon ka na lang sa ilalim ng Skyway. Para bang iniisip ko nga kung mag-traffic dito sa Pilipinas, parang tayo naka-invento ng traffic. Ano? Enjoy na enjoy tayo. Kasi sobrang dami ng sasakyan. Ay, nako. Kasi alam mo ba, nasa ibang bansa, napaka-kaunti ng sasakyang na ibebenta kada taon. Pero sa Pilipinas, pag tinignan mo yung number ng sasakyang ibinenta ng mga dealers, mabibigla ka. Alam mo, sir, noong 1994, nagpunta kami sa ASEAN Film Festival sa Bangkok kasi pinalabas doon ang isa sa mga entries doon, hihintayin kita sa langit, no? Kasama namin sa lakad namin yung writer, si Raquel Villavicencio, ang mother-in-law ko, at ako bilang dakilang sabit dahil asawa ng direktor. At sabi, ang traffic sa Bangkok noon, grabe. Sabi ni Richard Gomez, alam mo, sabi niya, Tita Mids, proud ako na Pilipino ako kasi bayan natin walang traffic na ganito. He spoke too soon. Pero nasolusyonan ng Bangkok yung Yes, exactly. traffic problem niya. Ganon din sa Singapore. Ang nauna talagang nagkaroon ng malubhang suliranin sa traffic ay Singapore. Correct. Pero naibsan ang traffic na bigyan nila ng solusyon. Sa Pilipinas, mukhang mayroon namang ginagawang solusyon. Pero ang isa siyempre dyan, sa aking tingin, kung gusto nila ng mabilis ang solusyon, volume reduction ka. Siyempre magrereklamo naman yung mga mananakay. Pag nag-volume reduction ho kayo ng sasakyan, saan ho sasakay sila? Wala naman hong public transport system in place. Kaya, babalik ka uli sa vicious cycle ng ano ba nauna ang unang gagawin? At Mangingitlog ba muna o mapipisa muna ang itlog? Sir, baka pwede na naman nating pag-aralan yung posibilidad na pag bumili ka ng sasakyan, yung lisensya mo nandun na kagad. Kaso ngayon, inaabot ng 2 taon, kung wala ka pang kakilala, hindi mo makukuha ang license plate mo. Kaya yung iba, yung number nung kanilang, yung production sticker, yun ang ginagamit nilang palusot na pwede at ganyan-ganyan. Diba? Sana yung mga things na ganito ayusin. But anyway. Tsaka isa pa, alam mo sa Singapore, hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan kung wala kang garahe. Exactly. Dito, maski walang garahe, bumibili ng sasakyan at doon iginagarahe sa daan. Yes. Ginagawa nilang garahe yung Yes. daan. Pag ginawa ng garahe yung daan, sisikip ang daan. Correct. Yan ang magsisimula ng traffic. Ay, naku. Anyway, sir, maraming mga problema ang ating mga kababayan. So, may mga tatawag sa atin. Gusto nyo mag-text at ang telepono nyo ay Globe 0954-310-0331 at kung Smart 0961-770-8807. Hindi na po kinakailangang i-memorize yan o tumingin kayo dun sa screen ng inyong telebisyon, makikita ninyo yung number. Mag-text kayo ng problema ninyo, wag masyadong mahaba kasi wala naman kaming oras na basahin ng napakahabang text. Pero kung hindi man namin masagot ngayon, ipipila po namin yan at masasagot din namin yan. Kaya, huwag kayong bibitaw. Mangyari na mangyari, dyan lang kayo. Dahil ngayong gabi, ang batas ay kakampi nyo. Sa pamamagitan ng ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Okay. Simulan na natin. Text in question number 1. Wow. Si Daniel, Davao City pa. taga Davao City.
Magandang araw po, attorney. Paano po ba ang proseso ng pagkuha ng Spanish citizenship dito sa Philippines kung ang lolo o angkan po namin ay Spanish? May mga benepisyo po ba ito at ano-ano ang requirements para makapag-apply? Gusto ko po sanang malaman kung sapat na ang pagkakaroon ng Spanish ancestry para maging kwalipikado. Maraming salamat po. Sabi ng iyong opo. tokayo. Yan po kasi ay batas ng bansang Espanya. Hindi po yan kasama sa pinag-aralan namin. Ang pinag-aralan lang namin ay batas dito sa Pilipinas o at saka international law. Ganun pa man, base po doon sa ating mga nadinig na mga kwento, kung mapapatunayan po ninyo na ang isa sa inyong nuno ay Spanish citizen, kwalipikado po kayong mag-apply ng Spanish citizenship dito po sa Embahada ng Espanya sa Pilipinas. Kung ano po yung iba pa nilang requirements, hindi ko na po alam. Pero ang unang requirement na hihingin sa inyo ay pruweba na kayo ay Spanish lineage. merong Spanish, meron kayong Spanish blood, meron po kayong ninuno na Spanish citizen. At ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, basta napatunayan mo, mabilis na makukuha mo yung Spanish citizenship. Kami nagkaroon ng problema, yung Ortesa. Dahil ang Ortesa ay apelido nung babae dahil ang talagang pinagmula ng aming pamilya pare. Ang apelido Belza, iba ang apelido eh. Ayun. Kaya medyo yung problema. Sabi nung nanay ko, yun daw great grandfather niya ay mukhang Kastila. Sabi ko, nay, bakit naman parang hindi yata lumabas sa amin yung dugong Kastila nung ninuno mo? Yung ang isang kapatid ko, kulot-takulot ang buhok. Yung nasa fine arts. Parang ite, ha? Sabi ng nanay ko, maari nga kasi parang ang napangasawa ng great-grandfather namin ite. Mas malakas pala yung dugo ng ita kaysa dun sa Espanyol. Mas malakas kumbaga ang dugo ng itim sa puti. Siguro. Okay, meron na tayong caller. Ayan, si Jan. Did hiya ha. Ay, walay pa rin sinasabi ko. Dapat, Ito si Buano, Cebuano. Bisaya. Oo. Sa lupain ng Masarial, si John. John? Hello? Nasaan si Hello po. Marcia? Hello po, magandang araw. Magandang araw, John. Yes. Anong magagawa namin para sa'yo? Yes po. I'm reaching out po about regarding sa situation ko po kasi right now. Yung context po, bale, yung ex-roommate ko po is Ano yun? Yung roommate ko po. ex-roommate. Roommate. Aha. Yes po. Yes po. And may ano po siya, loan po siya sa isang e-wallet. So nangutang And siya, wherein- nag-loan sa isang e-wallet. Yes po. And then, nag-overdue na po siya last week ng January, and ako po yung tinawagan ng collection team and inask ko po sa collection team na bakit po ako yung tinatawagan nyo instead of him. So I just know na po that time na yung number ko po, ang sinet niya as secondary personal number. And na-recall ko po yung conversation namin na inasla niya ako na pwede daw na i-add niya po ako as reference. Yun lang po yung sinabi niya. as So, reference lang. Yes po. Reference. Okay. No mention of numbers or whatsoever po. And Okay. that's why nag-wonder po ako
why sinet yung number ko as secondary personal number? Pero wala kang pinirmahan. Ay, wala po. Wala po kami Walang legal agreement. Okay, walang isinensa yung text, yung wallet, yung e-wallet para i-confirm na ikaw ay Correct. Oh. kasama sa o guarantor nung iyong roommate. Wala po. Wala. Wala Sige, po. Kasi every time po na tumatawag sila is ina-ask na po nila if ako po ba yung, let's say, yung name ng roommate ko. Paano? So tinawagan ka pala? Yes po. Like, ilang beses na po ako tinatawagan Hindi. sa different. Ito, tinawagan ka ba nung bago siya nangutang o nung naniningil na? Nung naniningil na po, nag-overdue na po siya. So, Kaya yung nga, tumatawag sa akin. okay. Pero mas ang importante sa atin, kung noong siya ay nangungutang pa lang, ikaw ba ay tinawagan noong e-wallet? Hindi po. Hindi ka tinext? Hindi din po. Hindi ka in-email? Walang confirmation. Okay. Di sa madalit sabi, Wala pa. wala kang agreement doon sa e-wallet na ang umuutang na roommate mo sinasagot mo, na ginagarantiyahan mo. Pero ang ginawa naman niya ay ibinigay yung number mo at saka pangalan mo. Not really my name po. Number lang po. Kasi bale sa way niya po nila sa law. O, Aside sa primary okay, number. so parang sinabi niya number din niya, yung number mo. Yes po. Secondary personal number. Kaya, so pag secondary. tinawagan yung number na yon, edi sinagot mo. Ano Yes, ang itinatanong sa iyo nung caller? Ako, sabi po nila, ako nga ba daw po si yung roommate ko. Yun po. Ano ang sinasagot mo? Sabi ko na hindi po ako yun. And in-ask ko po if bakit sa akin po sila tumatawag, ganun. Anong sagot nila? Sabi po nila na ako nga daw po yung number po na yun is yun yung sinet as secondary personal number po nung roommate ko. Meron ka bang pahintulot na yun ay ipadala as a secondary number niya? Wala po. Pero yung sa conversation namin as reference lang po. Yun lang po. Okay. E di, nakatanggap ka na ba ng demand letter mula ron sa e-wallet? Wala po. Pero yung sa kanila po kasi is everyday po sila tumatawag and my times po na more than 10. O di i-block mo. I-block mo Yun na. nga po. I-block mo na. Yes na po. I-block mo na. Ang case lang po is iba-iba po yung number na ginagamit nila every time na tumatawag. Di ba-block mo din? Kung ako sa'yo, magpapalit ako number. Yun ha po. And kasi currently primary ko po siya. And medyo hassle po siyang magpalit ka na lang ng number. Yeah, I think it's better na siya magpalit ng number. Ikaw na magpalit ng number. Kasi nga, ang gagawin nila, ibang number yung gagamitin, na i-block mo yung una, pero gagamit sila ng pangalawang number. Oo, at saka- meron ka na naman uling matatanggap na tawag. They're treating you, John, as a guarantor, hindi man lang reference number na kagaya ng roommate mo na sinabi. Ang sa akin, sa ngayon, dahil wala ka pang natatanggap na demand letter mula dun sa e-wallet, mukhang hindi naman nila sinisingil sa'yo yung pagkakautang nung... nasa na ba yung roommate mo na yan? Hindi po ako sure if baka nasa kanila po right now kasi in-inform ko na po siya about dito. So hindi mo na siya roommate Kinakontak na ngayon? Hindi na po. Ayun. Okay. So kung sakasakali, mag-aantay ka na makatanggap ng demand letter at kung yung demand letter ay matanggap mo, yun ang sasabihin mo. Na ay bakit ho ninyo ako sinisingil? Well, hindi naman ho ako ang nangutang at hindi ko naman ho ginarantyahan. Pag sinabing ginarantyahan mo, paano ho nanyo nasabi? Ano ho ang pruweba nyo? At siguro, medyo magmagalit ka at sabihin mo na pagka hindi ho ninyo ito
tinigilan, ako ho magrereklamo laban sa inyo. Actually, sinabi ko na po yan through the call sa kanila na i-remove nila po yung number ko. Nag-reach out at po ako sa support ng e-wallet mismo to remove my number. And yun na nga po, okay na daw. Pero the next day, tumatawag pa din po. Inform ko na din po yung roommate ko about doon. Sabi niya okay na. So, the next day, ganun pa din. Baka dapat ireklamo mo yung e-wallet na yan. Tsaka talaga, Reklamo mo sa NTC. the faster and easier way is for him to change. Kasi baka meron din siyang mga transaksyon na ang ibinigay niya yung number na yan. Di baka naman magka-problema kasi siya. ako pagka nagpapalit ako ng telepono tapos meron ako mga katransaksyon, yung mga importante na kailangan malaman na nagpalit Sasabihan ako, mo sila. sasabihan ko. Sabihin ko, sir, nagpalit po ako ng palit ka na lang ng ganyan. number, pinakamabilis Yeah, yun. para walang hassle. Okay, John? Pero kung may Viber ka kasi, pag nagpalit ka ng number, lalabas. He changed his number to this number. Oo, kung may Viber ka. Baka dapat i-disable mo yung Viber mo. Disable mo muna yung Viber mo bago ka magpalit ng number. 'Di ba? Pwede 'yun. Parang ma-record din Kasi yung naka-record dun sa Viber, yung telephone Ay, nako. Dalawa kasi yung number ng telepono. Isang yung number at saka yung number ng telepono. May tanong ako, sir. Bakit yung mga dapat hulihin hindi mahuli, yung mga yan gaya ni Jan na dadamay nahuhuli nila yung telephone number? Bakit ganun? Hindi, Yun na nga po naibigay niya kasi. Naibigay niya kasi yung ginamit kasi yung telephone number na ibinigay doon sa e-wallet. Ito ngayon, pwede itong mag-qualify doon sa pangaharas Oo. May batas na nagbabawal. Araw-araw daw, sabi ni Jan na pangaharas. Baka dapat po, and may times po na as early as around 7 a.m. pa po. Tumatawag na yun sila. yun para mabuwisit ka ba? Oo. Kasi ako, basta may tumawag sa akin na hindi ko kakilala ang number, hindi ko sinasagot. Diba? Hindi ko sinasagot. Yes. Basta hindi ko kakilala. Kasi nga, baka mga maniningil Hindi ba? Hindi wag mo sagutin. Okay. Yes. Okay, Thank you, Jan. okay na, Jan? Okay. Yes, and another thing din po, Yes. what can I do po about sa endaman po sa roommate ko po before, like, sa paggamit ko po ng number ko. Kasi parang pumayag ka naman di ba? As reference. Yes po. Di sabihan mo siya, bakit ako hindi ka naman sinisingil ka ba? Hindi po, pero ako po yung ginagawa nilang messenger na sa Hindi, anong nire-request nila sa'yo? wala po, pero request lang po nila is to relay the message to the roommate. Ayun, okay. So, i-relay mo naman dun sa roommate mo, parang ganon. Ayun ang doon Hindi naman siya sinisingil. Yeah. Or you can just reply to text messages but don't reply to the call. Pero parang wala naman text message. Meron bang text message? Meron po actually. Ayan. Dalawang text message ko sa kanila. Galing. And nag-reply na po ako na to stop harassment. Ang alam ko, ang pwede mong pagreklamuhan dyan sa NTC sa National Telecommunication Commission. Tumatanggap sila ng reklamo dyan. Okay. Tapos Okay. yung mga text messages na ganyan, i-save mo dyan, ha? Okay, now. Yes po. I-screenshot mo. Ngayon, mula naman tayo sa bayan ni, Thank you dyan, Thank you po. mula naman sa bayan ni Francisco Balagtas, Bulacan, si Liza. Maganda gabi po, attorney. Humihingi po sana ako ng payo tungkol sa anak ko na may autism. Na-provoke po siya ng kanyang kaklase
At dahil dito, sinunog niya ang cellphone ng kaklase. Ngayon po, pinagbabayad kami ng 8,000 pesos para sa repair at pagpapapalit ng LCD. Sa kasalukuyan po, wala po kaming kakayahang magbayad agad dahil may maintenance medication pa po ako para sa lupus. Dahil hindi po namin na isisettle ang halaga, pinahold po ng paaralan ang clearance ng anak ko at hindi siya pinapayagang makapag-exam. Ano po ba ang dapat namin gawin? May karapatan po ba ang paaralan na i-hold ang clearance at exam ng anak ko dahil dito? Sa akin pong pagkakaalam, hindi po. Ang pwede lamang i-hold ng eskwelahan ang pagbibigay ng exam at pagbibigay ng grade. Kung ang hindi nabayaran ay yung tuition o matriculation ng bata sa school. Kasi po, hindi naman kasama na yung eskwelahan dito sa away nitong dalawang bata. So, kanino siya pwede magreklamo? Si Lisa? Di siguro, ano kaya to? Public school o private school? Mukhang public yata to. Mukha. Kung public ito, itataas natin. Kung principal yung ayaw, di irereklamo natin sa yung mas mataas dun sa principal. Hanggang makarating tayo kay Secretary Sani Angara. Anggara nun. Anggara. Napakagara. Kaya iyan talagang kasi hindi naman kasalanan ng bata na meron siyang meron siyang ganong sitwasyon sa kanyang Tsaka, katawan. alam mo yan, wala pa namang reklamo yata na kung saan dapat ay dinggin ng eskwelahan. Ano ba ang dahilan? Bakit sinunog? Sabi, pinrobok daw. Baka may kasalanan din naman yung batang nagprovoke kaya nasunog yung telepono niya. At saka yung hindi natin alam kung ilang taon yung bata. Ilang taon na ba yung bata? Hindi nasabi. Oo. Tsaka di ba, pagka autism, it's already a sudden burst of of anger. Anyway, Kung wala siyang kakayahan na magbayad, bakit naman yung eskwelahan ang nagsisilbing husgado at Tagasingil. pipilit dun sa bata na magbayad at hindi i-enroll kung hindi magbabayad. Kasi po kung public yan, nireklamo natin sa totoo lang kung malapit sila may complaint desk sa Malacanang Di ba? Yung presidential, I think public action, parang ganyan. magsumbong sa Pangulo, parang gano'n. Magsumbong sa Pangulo. Okay. Mhm. Okay. Wala na namang oras. Closing na naman. Sa lahat po ng nag-text, nag-comment at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po at abangan nyo na lamang dito dahil baka yung mga tanong ninyo na hindi namin naitanong, maisingit, magawa namin ng paraang mapag-usapan din dito sa ating programa. Ako po ang inyong sawsawera ng bayan, Bibeth Ortesa, at ang gwapong ito ay si... Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode.